Hindi pa Okay. natin nakikita si Attorney Harry Roque in the past few days. Gusto rin natin talaga sana makita si Attorney Harry kasi nga even galing kay Attorney Kaufman, Nicholas Kaufman na talagang hayagang sinasabi ni Attorney Harry Roque na gusto niyang mapabilang sa defense team ng dating Pangulo para nga sa pagharap nito sa kaso sa International Criminal Court. Pero sa kinalabasan ng desisyon ng grupo or ng kampo ng Duterte, puro international lawyers ang napabilang sa core team. 5 ito na mga foreigner or international lawyers na sinasabi ng Attorney Kaufman merong karanasan pagdating sa International Criminal Court at may kaalaman at kahusayan daw pagdating naman sa information technology. Nagtanong tayo, bakit kailangan expert din or knowledgeable sa IT? Kasi karamihan din daw sa mga ebidensyang gagamitin puro mga electronic na, no? Kaya naman gusto nila na maalam din daw sa ganitong bagay. Pero aside from the 5 foreign or international lawyers, meron naman daw 2 na Pilipinong abogadong tumutulong o nag-a-assist kina Attorney Kaufman patungkol sa kung paano yung sistema at panuntunan ng batas sa Pilipinas. Hindi na binanggit ni Attorney Kaufman kung sino itong 2 Pilipinong abogado na ito, kung kabilang ba dyan si Attorney Harry Roque, ayaw niya i-confirm nor deny. Pero sinasabi niya, si Attorney Harry daw ay nakakatulong naman sa kanila noong umpisa. At kasabay din yan, biglang dumating din dito sa The Hague si Attorney Martin Delgra na kilalang kaalyado at abogado mismo ni dating Pangulong Duterte dyan sa Pilipinas. Ang sinasabi din niya ay niyang kumpirmahin kung kabilang ba siya doon sa 2 abogadong binabanggit ni Attorney Kaufman na tumutulong nga sa defense team pero nandito daw siya para magpakita ng suporta. Pero gusto niya rin yung in-acknowledge na may Pilipino pa rin na nakakakilala sa mismong kliyente who happens to be the former President Duterte. Ngayon, nakumpleto na yung defense team ng kampo nga ng dating presidente. Mas handa na raw silang maghain ngayon ng mga petisyon na pabor o mas papabor sa dating Pangulo. Kabilang na dyan, yung pinag-iisipan na nila matagal na, yung interim release. Ayaw lang magbanggit ni Attorney Kaufman kung kailan ito posible ihain. At ito daw ay babagsak na kasi sa kanilang mga strategy. Natanong din natin yung tungkol sa gastos kasi nga puro international lawyers ito. Yes. Will they seek legal aid dito nga sa International Criminal Court? Ayaw magkomento, ayaw sagutin ni Attorney Kaufman ang bagay na yan. At ayaw din niya mag-comment or magbigay ng any remarks with regard to funding. Una kasi natin tinanong yan kay Vice President Sara Duterte, pero tinuro niya tayo kay Attorney Kaufman na siyang sasagot lang daw patungkol naman sa mga usaping legal na kinakaharap nga ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Pero Mon, hindi ko lang maintindihan bakit ayaw nilang kumpirmahin yung 2 Pilipinong abogado. Hindi ko gets if that's a sensitive information. Alam mo kami rin kaya nga paulit-ulit siguro 2 araw na namin kinukulit sa Attorney Kaufman, ayaw pa rin niyang banggitin no na kung sino itong 2 Pilipinong abogado na hindi naman parte ng core team no pero he doesn't want to divulge the names, yun yung paulit-ulit sinasabi. Saka itong si Attorney Kaufman kasi para sa kaalaman ng lahat, matipid siya sumagot at talagang medyo ayaw niya na paulit-ulit kahit madalas sinasadya naman natin para talaga makuha lamang yung magandang kumbaga sagot na nais natin marinig din eventually, no? Pero talagang kahit ano pagpupumilit, ayaw niyang banggitin yung pangalan ng 2 abogadong Pilipino dito nga na tumutulong daw sa kanila sa ICC case ni dating Pangulo Duterte. Mon, ayaw niyang banggitin muna or ayaw niya talagang banggitin, period? May sinasabi ba siya na maybe later on or talagang ayaw niyang banggitin? Ayaw niya talagang banggitin, pero umaasa tayo na baka magbago in the coming days at talagang sabihin na sa atin. Kasi kung titignan mga kapatid, 3 lang naman no, yung mga Filipino lawyers na nandito ngayon. Una si Executive Secretary Salvador Medialdea na unang talagang dumipensa or kumartawan sa dating Pangulo. Pangalawa si Attorney Harry Roque na talagang hayagang sinasabi na gusto niya talaga mapabilang sa defense team. At pangatlo, yung kakarating lamang ngayon dito na si Attorney Martin Delgra. So out of the 3, most probably, 2 dyan ang kasama na nga na tumutulong dito sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Kasi si VP Sara, bumalik na rin sa Pilipinas at sinabi na nga na hindi siya magiging bahagi ng defense team ng kanyang ama. Mon, may nabanggit si Attorney Kaufman sa isang pahayag na ang nakikita niyang hurdle dito sa kaso ni FPRRD ay political manipulation. So ang sagot sa kanya ng Malacanang, dapat alamin muna niya kung sino ang nagmamanipula kanino. Ito ba ay natanong kay Attorney Kaufman kanina at ano yung naging pahayag niya tungkol dito? Oo, ang sinabi lang niya dyan, Maricel, no,
ito eksakto sinabi lang niya na kumbaga with regard sa mga witnesses, no, yung kasi yung pinaka-concern nila dito, yung mga witnesses daw dapat talaga magkaroon ng pagsunod sa judicial process. Sabi niya kasi tinanong din natin, no, yung mismong quote na binanggit ng palasyo. Ang sabi niya, first, he's glad that the palace has acknowledged the basic presumption of innocence because the former president is innocent until proven guilty. Now, regarding whatever matter being said about harassment of witnesses, that is certainly not coming from our court. Di daw ito galing sa kanilang kampo. Yun yung binigyan niyang diin. At we have gone on the record and we have asked people to respect the judicial process. There is no harassment coming from our court and so whatsoever. No? So, hindi niya talaga in-specify yung tungkol sa political manipulation, pero yung tungkol lamang sa victims representation ang pinakabinigyan niya ng diin dito, Maricel. Well, gusto ko lang i-underscore yung sinabi ni Mon o yung pagbasa ni Mon nung naging mga pahayag ni Attorney Kaufman. Kasi yung panawagan na yun, parang dapat yata sundin nung partido o nung mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi na nila, ang panawagan na nila, di ba Mon, huwag nyo i-harass ang korte, huwag na kayong manggulo sa mga website ng ICC because hindi yun nakakatulong. Yeah. Hindi yun nakakatulong sa kaso ng dating Pangulo. Oo. So wala nang nabanggit si Attorney Kaufman tungkol dun sa we wish him luck. Wala naman. Ang sabi lang niya, handa raw niyang samahan sa dating Pangulong Duterte hanggang dulo, hanggang makalabas daw ng detention center si former PRRD. Kasi nga, there are some cases, si Attorney Kaufman before, na napalitan siya. No? Yeah. Na hindi na siya yung nagtapos nung kaso. But this time daw, with former President Duterte's case, handa raw siyang samahan ito hanggang makalaya siya.